Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Dahil sa walang tigil na operasyon ng pambansang pulisya kontra ilegal na droga, mahigit 13 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa isang binatilyo ng magsagawa ng bypass operation ang mga otoridad sa Barangay Suba, Cebu City. Patrolman Edmerson Lapitan, ibalita mo. Sa kulungan na ipinagdiwang ng 18 anyos na binatilyo ang Pasko makarang maaresto at makumpiskahan ng tinatayang nasa 13.6 milyon na halaga ng iligal na droga sa bypass operasyon na inilatag ng kapulisan sa B. Arana Street, Barangay San Nicolas, Cebu City noong Linggo. Sa operasyon na pinangunahan ng operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7, ang suspect na kinilalang si AJ na residente ng Sitio Lawis, Barangay Suba, Cebu City ay nadakip dakong alas 5:45 ng hapon matapos mapagbentahan ng droga ang police pusher-buyer. Kumpiskado mula sa suspect ang hinihinalang shabu na tumitimbang na nasa 2 kilo na may standard drug price na 13,600,000 peso. Na-recover din sa pag-iingat nito ang bypass money na nagamit sa operasyon. Nasa kustodiya ngayon ng kapulisan ang suspect habang ang manakalap na ebidensya ay dinala naman sa forensic unit para sa pagsusuri. Bahagi ang matagumpay na operasyon sa higit na pagpapaigting ng kapulisan ng rehiyon sa kampanya kontra iligal na droga at sa pagkamit ng hangaring tuluyang pagkakalansag nito. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang dalawang lalaki matapos makuhanan ng baril at mga bala ng mga otoridad sa Caloocan City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Rose Ann Moldes. Habang nagsasagawa ng foot patrol ang mga tauhan ng Substation 10 ng Caloocan City Police Station sa Villa CCO Barangay 178, Camarin, Caloocan City nitong December 26, 2023, isang complainant ang lumapit sa mga ito at ipinaalam na may dalawang lalaki ang lumapit sa kanya at tinakot sa pamamagitan ng pagtutok ng baril. Agad na nagtungo ang mga pulis sa lugar ng pinangyarihan at kanilang naaktuhan ng mga sospek na may daladalang baril. Hiniling ng mga pulis mula sa sospek ang lisensya ng kanilang mga baril, ngunit sila ay nabigong magpakita ng kaukulang dokumento at ito ang naging dahilan ng kanilang pagkaaresto.
Kinilala ang mga sospek na sina alias Jose, 57 years old, construction worker, at alias Carlos, 24 years old, construction worker, at parehong residente ng Barangay 178, Camarin, Caloocan City. Nakumpiska mula kay alias Jose ang isang caliber 38 na may markang arms core na naglalaman ng 4 na bala, samantalang isang caliber 38 din na walang trademark at naglalaman ng 3 bala ang nakumpiska mula kay alias Carlos. Ang mga naarestong sospek ay nangaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Rose Ann Moldes, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Moldes. Arestado ang isang most wanted person matapos ang ikinasang manhunt operation ng Bacoor Component Police Station sa Cavite. Nakatutok dyan si Patrolman Lubimir Julian. Naaresto ang most wanted person provincial level sa Barangay Zapote 1, Bacoor City, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias Bernard, residente ng Barangay Zapote 1, Bacoor City, Cavite. Matapos ang pagmonitoring at pagsurveillance, inaresto si Bernard sa bisa ng warrant to arrest para sa paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 sa ilalim ng Criminal Case Number B-2019-2095 na inisyu ng RTC Branch 113, Bacoor City, Cavite na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustudiya na ngayon ng Bacoor Component City Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Kulungan ang bagsak ng isang lalaki sa kasong estafa matapos madakip ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, kaagapay ang warrant and subpoena section ng Southern Police District. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Marimar Magongoy. Himas rehas ang isang wanted person na kinilala na si alias Torre, 63 na taong gulang, isang businessman at residente ng Central Signal, Taguig City. Dinakip ito ng tauhan ng 6 Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Kaagapay ang warrant and subpoena unit ng Taguig City Police Station. Sa bisa ng warrant of arrest ng paglabag sa kasong estafa na may criminal case number 23-154 mula sa 4th Judicial Region Municipal Trial Court in Cities ng Santa Rosa, Province of Laguna, na may kaukulang piyansa na 18,000 pesos. Sa pag-aresto sa akusado, inihayag sa kanya ang kanyang mga karapatan sa lingwahe na kanyang naunawaan. Pagkaraan nito ay dinala ito sa City Health Office para sa medical and physical examination nito. Kalaunan ay dinala ito sa Police Station ng Taguig para sa tamang dokumentasyon nito. Kasalukuyang nakapiit ang akusado sa custodial facility ng Taguig City Police Station. Mula dito sa tanggapan ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marimar Magongoy, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Magongoy. Isang most wanted person naman ang walang kawala matapos mahuli sa ikinasang operasyon ng Dasmariñas Component City Police Station. Ang ulat ni Patrolman Lubimir Julian. Naaresto ang most wanted person provincial level sa Barangay San Mateo, Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias Glenn, residente ng Barangay 745, PS09, Malate, Manila. Sa isinagawang pagmonitoring at pagsurveillance, inaresto si Glenn sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 sa ilalim ng Criminal Case Number R-PSY-20-02126-CR na inisyu ng Regional Trial Court, Pasay City na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustudiya na ngayon ng Dasmariñas Component City Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Arestado ngayon ang isang 19 na taong gulang na lalaki at minor de edad na babae ng PNP Anti-Cybercrime Group Regional Anti-Cybercrime Unit 3 sa kasong robbery, extortion at grave coercion. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Sa pinagsanib pwersa ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 kasama ang mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team at Congressional Police Substation 9. Inaresto ang isang 19 anyos na lalaki at isang minor de edad na babae, parehong mga residente ng Bagumbong, Caloocan City, nitong ika-18 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ayon sa isang 21 anyos na biktima noong ika-17 ng Disyembre nang may magpadala sa kanya ng mensahe tungkol sa kanyang ibinebentang cellphone sa Facebook Marketplace. Sa naging usapan nila ng suspect, dito na pinagbantaan ang kanyang buhay at hiningan ng pera na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Dahil sa takot ng biktima, agad siyang nagtungo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 3 na agad namang nagkasanang entrapment operation para mahuli ang mga suspect. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Article 286 grave coercion at Article 294 robbery extortion ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 ang mga suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artezuela, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Patuloy ang paghina ng pwersa ng makakaliwang grupo. Patunay lamang ang pagsuko ng isa nilang kasamahan kasabay ng pagdaraos ng ika-55 anibersaryo ng CPP o Communist Party of the Philippines sa mga tauhan ng Calamansig Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon, Calamansig, Sultan Kudarat. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Nerwin J. Medellin. Kasabay sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP, kahapon Disyembre 26 nitong taon, ay siya namang pagsuko ng isang miyembro nito sa Calamansig Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon, Calamansig, Sultan Kudarat. Kinilala ang sumuko na si alias Doria na dating miyembro ng Communist Terrorist Group mula sa Platoon 2 ng Daguma, Far South Mindanao Region. Ang pagsuko ng dating rebelde ay kaugnay sa patuloy na panawagan ng Calamansig PNP na talikuran ang armadong pakikibaka, bumalik sa mainstream society upang maibalik ang matagal nang nawawalang kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Kulungan ngayon ang bagsak ng isang lalaki matapos madakip ng mga tauhan ng Sison PNP dahil sa kaso nitong anti-violence against women and their children sa Barangay Kamanggaan, Sison, Pangasinan. Nakatutok si Patrolman Dennis Carinal. Arestado ng mga tauhan ng Sison PNP ang isang most wanted person sa Barangay Kamanggaan, Sison, Pangasinan. Habang kinilala naman ang kanilang hepe na si Police Major Maria Teresa Hermiemban, officer in charge ang suspect na si Primitivo Lamanog Castillo, 58, residente ng Barangay Kamanggaan, Sison, Pangasinan. Takong alas 10 ng umaga ng maresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong anti-violence against women and their children at mayroong rekomendadong piyansang 72,000 pesos. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan ng mamamayan pambansang pulisya para mas lalo mapaigting ang kampanya laban sa kriminalidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang iyong Police News Network correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Mahigit 200,000 pisong halaga naman ang shabu ang nasabat mula sa isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Camarines Sur. Ibabalita yan ng ating ka-PNN, Patrolman Adrian Dayao. Tinatayang 204,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska sa isang lalaki sa nilunsad na drug buy-bust operation ng pinagsamang mga operatiba ng Camarines Sur PNP sa sitio Badbaron, Barangay
Palsong, Bula, Camarines Sur nitong Disyembre 25 taong kasalukuyan. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Rodolfo, 46 anyos, kabilang sa street level individual at residente ng nabanggit na lugar bandang alas 3:25 ng madaling araw nang isinagawa ang operasyon ng pinagsanib ng mga operatiba ng Camarines Sur Provincial Intelligence Unit at Bula Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Camarines Sur Provincial Office. Nakumpiska mula sa suspect ang 30 gramo na pinaniniwalaang shabu na may street value na 204,000 pesos. Nasa kustodiya ngayon ng Bula Municipal Police Station ang naarestong suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Adrian Dayaw, ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Arestado naman ang top 5 most wanted person city level sa kaso nitong 4 counts of rape ng PNP sa Barangay Culyanan, Zamboanga City. Patrolman John Ronald Tumuno, ibalita mo. Top 5 most wanted person city level arestado sa isinagawang manhunt Charlie operation ng Zamboanga PNP. Kinilala ni Police Colonel Alexander A. Lorezo, Zamboanga City Director, ang naarestong suspect na si Jomarin Napol Cruz, 22 taong gulang, walang asawa at residente ng Asuncion Drive, Zone 2, Barangay Culyanan, Zamboanga City. Ayon kay Police Colonel Lorenzo, bandang alas 12:30 ng tanghali nang maaresto ang suspect sa Barangay Culyanan, Zamboanga City sa pinagsanib na pesa ng mga operatiba ng Zamboanga City Police Station 4 at 9 of 4th Regional Mobile Force Battalion 9 sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 4 counts of rape sa ilalim ng criminal case number 53302-53305 na may inirekomend ng piyansang aabot sa 200,000 pesos. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa mandato na ipatupad ang batas at siguraduhin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumonong. 2 lalaki ang timbog sa magkaibang buy-bus operation ng mga tauhan ng Makati PNP. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Patrolman o Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Arestado ang 2 lalaki sa magkahiwalay na buy-bust operation kung saan halos 55,000 pesos halaga ng hinhinalang shabu ang nakulimbat ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Makati City Police Station. Nakilala ang isang suspect na si alias Gilbert, 52 anyos, isang construction worker na nahuli sa Barangay Singkamas, Makati City mag-alas 10 ng gabi at nakumpiska sa kanya ang 2 heat-sealed plastic sachet ng hinhinalang shabu. Samantala, 1:00 ng madaling araw sa Barangay Guadalupe Nuevo ng nasabing lungsod, nagngangalang alias Jeff, 39 anyos, na isang tricycle driver ang hinuli naman ng mga operatiba at nasabat sa kanya ang nasa 9 na plastic sachet ng umano'y iligal na droga. Nasampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 2 suspect at nasa kustodiya na sila ng Makati City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Sa kulungan naman, nagpasko ang isang lalaki matapos mahulihan ng ilegal na baril sa ikinasang checkpoint ng mga otoridad sa Barangay Ladtingan, Pikit, Cotabato. Ang ulat mula kay Patrolman Nerwin J. Madeline. Nagpasko sa kulungan ng isang lalaki matapos itong mahulihan ng iligal na baril sa ikinasang checkpoint ng mga otoridad sa Barangay Ladtingan, Pikit, Cotabato noong ika-25 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Pikit Municipal Police Station, habang nagsasagawa ng checkpoint ang kanilang hanay, katuwang ang kasundaluhan pasado alas 4 ng hapon nang parahin ang motorsiklong minamaneho ng kinilalang suspect na si alias Awal, ay tumambad sa kanila ang dala nitong isang caliber 45 pistol na may kasamang magasin at 7 bala. Nabigo ang suspect na magpakita ng mga kaukulang dokumento, kaya't agad itong inaresto at naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o mas kilalang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Madeline, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Madeline. Mahigit
2 milyong pisong halaga naman ng cocaine ang na-recover ng mga kapulisan sa Mauban, Quezon. Na-recover ng mga tauhan ng Special Operations Unit 4A PDEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Michael Ray R. Toscano, SOU Commander, ang aabot sa 500 gramo ng cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 2,650,000 pesos sa sitio Malazor, Barangay San Lorenzo, Mauban, Quezon noong December 22, 2023. Kasama sa nasabing operasyon ng mga tauhan ng Intelligence and Foreign Liaison Division ng PDEG at ang Mauban Municipal Police Station. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang SOU 4A mula sa IFLD na nagsasabing makipag-ugnayan sa isang residente na nagngangalang Emil. Ukol sa nabanggit nito, may nakita siyang transparent plastic bag na hinihinalang naglalaman ng illegal na droga habang siya ay naglalakad sa tabing dagat. Agad na nagtungo ang ating mga operatiba sa nasabing lugar at dito ay nakumpirma nila na ito ay naglalaman ng illegal na droga. Ang na-recover na droga ay dinala sa Regional Forensic Unit 4A sa Calamba, Laguna para isailalim sa Forensic Laboratory Examination. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa illegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Mainit naman ang pagtanggap ng mga tauhan ng Women and Children Protection Center sa chairman ng FPJ Panday Bayanihan at DILG Undersecretary sa PNP-WCPC. Patrolwoman Sana Rose Luna sa report. Mainit na sinalubong ng PNP Women and Children Protection Center o WCPC ang pagdating ng chairman ng FPJ Panday Bayanihan na si Brian Polya Manzares kasama ang DILG Undersecretary na si Attorney Margarita Gutierrez sa tanggapan ng WCPC noong Huwebes, December 21 ng taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, ay mainit na tinanggap ang pagbisita ng nasabing panauhing pandangal kasama ang ilang kababaihan mula sa Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail and Management Penology. Layunin ng pagbisita ng nasabing foundation ang magpadama ng kanilang pagpapahalaga sa mga nasabing organisasyon ngayong panahon ng Kapaskuhan. Samantala, nagbigay ang mga panauhi ng kanilang pahayag at mensahe tungkol sa kanilang pakay. As an advocate of women, what are you looking forward in the future? Well, sana madagdagan yung mga babae na nasa serbisyo pampubliko. Kasi sa Senate pa lang, ilan lang yung mga babae dito sa Senado. No? Yung nanay ko ay isa sa mga senators ngayon. Sana madagdagan po yung mga women para i-push natin yung mga advocacy para sa kababaihan at para sa mga bata. Ayun. For you, ma'am, what is the significance of caring for the carers? Para sa amin, especially sa DILG po, dahil may tri-bureaus po kami, merong PNP, BFP at BJMP, napaka-importante po na pinahahalagahan mo natin sila kasi sila ho ang nagsisecure ng peace and order natin, public safety. Diba? Kung wala nag-aalaga sila, paano nila tayo maaalagaan? So very important to sa akin. Very important na yung welfare nila, yung mga benefits nila nabibigay. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula rito sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong Aling Pulis PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Mahigit 60,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa 2 drug suspect sa ikinasang bypass operation ng mga kapulisan sa Manawag, Pangasinan. Magbabalik para sa balitang yan si Patrolman Justin Mamolo. Arestado ang 2 drug suspect matapos mahuli sa ikinasang bypass operation sa Manawag, Pangasinan pasado alas 5:30 ng hapon noong December 21, 2023.
Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations 1 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joey Jonathan B. Bagayaw, SOU Commander, kasama ang Manaoag Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, and Pangasinan Provincial Drug Enforcement Unit. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang humigit kumulang 10 gramo na hinihinalang shabu na tinatay nagkakahalaga ng 68,000 pesos, buy-bust money, lighter, cutie, and mga ID. Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PIDEG, ang mga narastong suspect na sina alias Den, 43 years old, isang high-value individual, at si alias Jose, 34 years old. Ang mga nasabing drug suspect ay nabasahan ng kanilang mga karapatan sa wikang kanilang naintindihan at ito ay pansamantala nakakulong sa detention facility ng PIDEG SOU1 habang hinahanda ang mga kasong maaring ipataw laban sa kanila. Samantalang dinala naman sa Regional Forensic Unit 1 ang mga nakumpiskang illegal na droga para isailalim sa forensic laboratory examination. Ang nasabing operasyon ay nakuhalan at na-record sa pamamagitan ng body-worn camera at alternative recording device. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman o Patrolman Mamolo. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng Special Action Force Battalion sa Olongapo. Patrolman Marcelino Termenes, ibalik. Nagbigay ng tactical na suporta ang mga tauhan mula sa 25th Special Action Company, 2nd Special Action Battalion ng PNP South sa Olongapo City Mobile Force Company bilang lead unit at iba pang mga unit ng PNP sa voluntaryong pagsuko ng isang CTG member sa Olongapo CMFC, Olongapo City Police Office, Camp Lieutenant General Manuel F. Cabal, Barangay Barreto, Olongapo City. Ang nasabing surrenderer ay isang non-PSR listed CTG member sa ilalim ng bagong hukbong bayan sa pangunguna ni Kamagi na nag-ooperate sa lalawigan ng Zambales na unang na-recruit noong 2002 at nagsilbi bilang isang Red Fighter bilang membro ng Primera Squad. Dagdag pa, isinuko niya ang isang improvised caliber 22mm rifle, isang 40mm high explosive blasting cap at detonating cord. Nasa kustodiya na ng Olongapo CMFC ang sumuko at ang mga kagamitan para sa dokumentasyon, tamang disposisyon at pagpapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat, Patrolman Termenes. Masayang Pasko naman ang hatid ng Police Community Affairs and Development Unit 3 matapos magsagawa ng Community Outreach Program para sa mga residente ng Barangay San Jose sa City of San Fernando, Pampanga. Corporal Charamil Banyares sa report. Pamasko para sa mga munting anghel ng Children's Joy Foundation Incorporation, hatid ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 3 sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Alex Maimban Apolonio, Officer in Charge ng paghahatid ng saya kung saan namahagi sila ng mga groceries, hygiene kits, mga libro, damit, laruan at Jollibee para sa mga munting bata. Labis rin ang kasiyahan ng mga bata sa handog na palaro ng mga kapulisan sa kanila at nagbigay din sila ng mga papremyo. Papasalamat po ako sa mga pulis dahil dito po sila nagbibigay ng biyaya at papasalamat po ako dahil sinaselebrate po nila ang Pasko dito sa amin. Salamat rin po kami dahil binibigyan po nila kami ng mga gamit na kailangan namin, mga pagkain at mga sabon na binigay nila sa amin. Salamat po ako sa pulis. Ipinahayag naman ni Ms. Lailani C. Tagupa, Center Head, ang kanyang pasasalamat sa ibinigay na tulong at saya ng pulisya para sa mga bata. And gusto ko mong magpasalamat kay Police Lieutenant Colonel Alex Apolonio for choosing Children's Joy Foundation, kung saan ibinahagi niya yung mga blessings sa mga bata at sa amin po. And also sa RP Kadu 3 family, thank you po sa
pagbisita at pagbigay ng mga blessings and your effort and higit sa lahat sa love. So gusto ko rin pong magpasalamat sa grupo po nila sir and sa iba pong mga kapulisan na always na pumupunta dito and for making us a part of your family. So thank you po sa pagbibigay ngayon ng saya sa mga bata and sa higit sa lahat ang pagmamahal po. Asahan niyo po na ang grupo niyo po at iba pong mga kapulisan maibabahagi namin ang hindi ba namin kayo matutulungan sa material or sa financial, but in our prayers we will include you always. So, bilang pasasalamat ng ating mga benepisyaryo ay naghandog rin sila ng awitin at sayaw sa mga kapulisan. Patuloy ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 3 sa paghahatid ng tulong at saya sa mga bata upang ipadama sa kanila ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Mula dito sa Children's Joy Foundation, ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Cherimil Ibanyares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Banyares. Muling nagsagawa ang mga tauhan ng Gataran PNP ng outreach program sa Barangay Kapisayan Norte, Camalanyugan, Cagayan. Nakibalita dyan si ka-PNN Patrolman Raymart Paul Almondia. Nagsagawa ng outreach program ang mga tauhan ng Gataran Municipal Police Station sa mga residenteng agta ng Barangay Kapisayan Norte, Camalanyugan, Cagayan. Pinangunahan ni Police Major Gary H. Makadangdang, Chief of Police, katuwang ang mga miyembro ng Cagayan Provincial Community Affairs and Development Unit, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, Cagayan Provincial Officers ng Kabataan kontra Droga at Terorismo, at mga opisyales ng barangay sa naturang lugar. Samot-saring aktibidad ang isinagawa, kabilang narito ang pagbibigay ng papremyo para sa parlor games, pamamahagi ng food packs, mga damit, chocolates at laruan para sa mga batang agta. Nagbigay din ng kaalaman hinggil sa Community Anti-Terrorism Awareness kaugnay ng EO70 o NTF-ELCAC at masamang epekto ng iligal na droga bilang suporta sa BIDA program ng DILG. Bilang pasasalamat, nagpamalas ng galing sa pagkanta at sayaw na may kasamang indak ang mga batang nakilahok sa programa. Layunin ng aktibidad na makapag-abot ng pamaskong handog para sa mga kababayan nating agta sa nasabing barangay. Patuloy na magbibigay ng serbisyo at malasakit sa kapwa ang pambansang pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating pamayanan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Tulungan ang bagsak ng isang construction worker sa manhunt operation ng Bugalyon PNP sa Pangasinan dahil sa kaso nitong malicious mischief at alarmment scandal. Ibabalita yan ni Staff Sergeant Bader Cesar Aico. Timbog ang isang wanted person sa ikinasang manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Bugalyon Municipal Police Station dahil sa kasong alarming scandal at malicious mischief. Tinukoy ni Police Colonel Jeff Fanged, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, ang suspect na si Bobby Gittap Bersosa, 44 taong gulang, construction worker at residente ng Sitio Tukok, Barangay Magtaking, Bugalyon, Pangasinan. Naresto ang suspect bandang 11:35 ng umaga sa bisa ng warrant of arrest sa kasong malicious mischief at alarming scandal na may karampatang parusa na 30 araw ng pagkakabilanggo. Ang pagkakaresto sa suspek ay isang patunay ng epektibong pagganap ng mga kapulisan ng kanilang mandato na tugisin at tuliin ang mga may pananagutan sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Bader Cesar Aico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Aico. Arestado naman ang isang lalaki matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng Eastern Police District sa Santolan, Pasig City. Ang buong detalye ng balita mula kay Staff Sergeant Joy Maris Micael.
Sa loob ng rehas na nagpasko ang 32 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ng mahigit kumulang 44.2 grams ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng EPD Drug Enforcement Unit sa Barangay Santolan, Pasig City. Kinilala ang sospek na si alias Robin, residente din sa naturang barangay. Sa kabuuan, naabot ng 300,560 pesos ang halaga ng iligal na droga na nasabat ng mga operatiba sa nasabing sospek. Kasalukuyang nakapiit na ang sospek sa himpilan ng Pasig PNP at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Joy Maris Micael. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Micael. Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ang shabu ang nasabat mula sa isang individual sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Mandaue City. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Jeneline Consul. Aabot sa higit 1 milyon na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Mandaue City PNP sa ikinasang bypass operation sa Sitio Mangga, Barangay Kasuntingan, Mandaue City, Cebu. Ayon kay Police Major Micael Malorca, Station Commander, ang suspect na kinilalang si Phil, 55 taong gulang, residente ng Barangay Mabulo, Cebu City, ay naaresto matapos makipagtransaksyon at mapagbentahan ng droga ang mga operatiba na nagpanggap na pusher-buyer. Nadakip ang suspect dakong 12:30 ng madaling araw at na-recover ang droga na may timbang na 150 gramo at sling bag na ginamit bilang lagayan ng droga at bypass money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa naging pahayag ni Police Brigadier General Anthony Aperin, Regional Director, kanya muling binigyang diin na higit na pagpapaigting at hindi papatinag na kampanya kontra iligal na droga at sa lahat ng uri ng krimen sa rehiyon. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Consul. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Consul. Kasabay ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP, nagsagawa ng demilitarization ng mahigit sa 178 ng baril ng Communist Terrorist Group, ang Police Regional Office 13 sa pangunguna ni PNP Chief Police General Benjamin Casuga Corda Jr. Ang ulat ni Patrolman Jonel Cadapan. Kasabay ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP nitong December 26 ay pinangunahan ni PNP Chief Police General Benjamin C. Acorda Jr. ang demilitarization o pagsira ng 178 na baril na isinuko ng mga dating kasapi ng Communist Terrorist Group o CPP and PANDF. Ipresenta din ang mga surrendered CTGs kung saan nanumpa sila ng kanilang katapatan para sa bayan. Kasunod nito ay ang panunumpa ng kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno na susuportahan ang kanilang pagbabalik loob. Ating susuportahan at ipagtatanggol ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Samantala, di naman sinayang pa ni PNP Chief ang pagkakataon na ito upang handugan ng pamasko ang mga nagbalik loob kung saan nakatanggap sila bawat isa ng cash gift at groceries. Ang kaganapang ito ay pagpapakita na malugod na tinatanggap ng ating kapulisan ang ating mga kapatid na nagsisipagbalik loob. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Jonel Cadapan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Cadapan. Arestado ang 31 anyos na lalaki sa bypass operation ng mga kapulisan sa Barangay San Simon, Cagayan de Oro City. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolman Edwin Baris. Himas rehas ngayon ng isang 31 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation ng Police Station 8 Cagayan de Oro City Police Office sa Zone 3 Barangay San Simon, Cagayan de Oro City nitong umaga ng ika-26 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng otoridad ang naarestong suspect na si alias Helmer, 31 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Nakuha mula sa suspect ang 12 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 2 gramo na nagkakahalaga ng 13,600 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money.
maharapan suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Corda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.